أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله القوي العظيم الرقيب الشهيد يدبر خلقه كيف يشاء بحكمته فهو فاعل لما يريد أحكم ما شرع واتقن ما صنع وحد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو سفيان جئتكم بكرامة الدنيا وكرامة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, lahat ng papuri, pagsamba ay naayon lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa isang kitab na pinamagatan na Ahsanul Qasas, na isang beses sa majlis kung saan nandun si Umar radiyallahu ta'ala anhu at ang Ali radiyallahu ta'ala anhu, may isang lalaki na mahilig magdikar, lagi na sa masjid. Tinanong ni Umar radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, kumusta ang kalagayan mo? Sabi ng Umar. Sabi ng lalaki, ang kalagayan ko ngayon, ya Amiril Mu'minin, ay gusto ko, sabi niya, sa fitna habang ayaw ko sa hak. Nagsasala ako na hindi ako nag-aabdas. Mayroon ako dito sa lupa na wala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang narinig yun ni Umar radiyallahu ta'ala anhu, tumayo siya at humakbang. Dahil upang parusahan yung lalaki na yun dahil sa kanyang mga sinasabi. Ngunit nagsalita ang Ali radiyallahu ta'ala, ya Amiril Mu'minin, ijlis, sabi niya, umupo ka. Tinutukoy nitong lalaki na ito na gusto niya sa fitna at ang kayamanan, sabi niya, dahil ito yung nabanggit sa Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna. Katiyakan, sabi ni Allah, katotohanan na yung kayamanan at yung pamilya dito sa dunya, ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy niya, sabi niya, na ayaw niya sa hak. Ayaw niya sa hak. Yun yung binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kitab, sa Quran, sa suratul Jum'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ito, sabi niya, sabi ng Ali radiyallahu ta'ala anhu, yung dahilan bakit sinabi niya na ayaw niya sa hak. Ano tong tinutukoy niya, sabi niya? Ito yung ayat ng Allah. Sabihin mo sa kanila, ya Rasulullah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katotohanan, sabi ng Allah, Qul innal mauta alladhi tafirru. Sabihin mo sa kanila, ya Rasulullah, na yung tinatakbuhan nila, kinakatakutan nila, at kinamumuhian nila na kamatayan, katiyak ang sabi ng Allah, ito'y nakakasalubong. At wala ni isa dito sa dunya, bata, matanda, babae, lalaki, o anumang sekta, relihiyon, ang bawat isa po ay naniniwala sa pagiging hak ng kamatayan. Hak ng kamatayan. Pangapat, sabi ni Ali radiyallahu ta'ala anhu, na ako, sabi niya, ay nagsasala ako, sabi niya, na kahit ako'y walang abdas. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kitab,
na inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katira. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kitab na kung saan hindi mo na kailangan magabdas. Hindi mo na kailangan magabdas. Magbigay ka ng papuri, pagpapaalala sa mahal na propeta, magsalawat ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay para ka nagsasala. Para ka, sabi niya, nagsasala. At panglima, sabi ng Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na meron siya na wala ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung anak at asawa, sabi ng Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo sa kanila, ya Rasulullah, qul huwallahu ahad, ang Allah nag-iisa, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malinis ang Allah, makatarungan ng Allah, dakilang Allah, hindi pinanganak at hindi nanganganak ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang pamilyang Allah. Nandahil doon naliwanagan ng Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu doon sa mga puzzle o mga swal, yung mga bagay na kailangan ng malalim na utak. Malalim na utak. Ano ang sinabi? Ano ang sinabi ng Umar? Anong sinabi ng Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Ya Allah, ilayo mo ko sa mga mahihirap na mas'ala kung saan wala si Ali radhiyallahu ta'ala anhu na makakapagbigay ng musawir sa akin. Tignan natin yun, mga magulat na pati sa agama Islam. Mismo Amirul Mu'minin, presidente, makatwiran na tao, malalim na tao, kumbaga makapangyarihan na tao dun sa panahon nila. Ngunit nakikinig siya. Kasi ang unang utos ng Allah, fastami'u lah. Makinig tayo na maayos. Unang-una sa lahat, mga magutapat sa agama Islam, papakinggan natin kapag mayroong mga mas'ala sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, makinig tayo sa mga muhadara ng mga ulama. Matuto tayong makinig sa anumang mga videos, seminar. Pumunta tayo sa masjid, puntahan natin yung mga ulama. Alhamdulillah sa panahon natin ngayon, kumbaga napaka-moderno ng panahon natin ngayon. Tulad ng gantong setup natin. Alhamdulillah, may mga tao na nagmamalasakit sa agama ng Allah. Nagbibigay sila ng oras para sa mga tao, para matuto sila magbasa ng Quran, mahikayat yung mga tao makinig sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga tao na to, gagantimpalan sila ng Allah. Dahil may mga bagay, mga magtapati sa agama Islam, yun nga yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maging susi tayo ng kabutihan ng mga tao. Isa na ito sa mga susi na kabutihan ng mga tao, dahil nahihikayat natin yung mga tao na makinig sila sa mga lecture ng ating mga ulama. Alhamdulillah, maikli lang yung oras na ipinagkaloob sa akin ng ating mga buti, mga brothers and sisters. So gusto ko sanang gawing paksa sa atin itong buhay natin dito sa dunya. Dahil mamagwata pati sa agama Islam, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa banal na Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahum mazinatun wa tafakurun bainakum wa takaturun fil amwali wal aulad. Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga, aralin ninyo o pagsumikapan ninyo o gawin yung buhay ninyo, sabi nila, ang daming kahulugan ng i'lamu. Kumbaga, ang pinaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkaroon tayo ng knowledge. O kaya, paniwalaan natin, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu.
Kumbaga, paniwalaan nyo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itanim nyo sa sarili nyo sabi ng Allah, itong dunya ay parang paglalaro o parang libangan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang libangan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong dunya sabi ng Allah ay punong-puno ng examination. At sinabi ng Allah dito sa ayat na to, yung uling ayat na ito, yung karuktong ng ayat nito, wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Subhanallah. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong dunya ay napakaliit. Itong dunya ay mapadling lang itong dunya. Subhanallah. Yung akala natin, mga magkuta pati sa agama Islam, mananatili tayo dito sa dunya, which is hindi. Sa panahon natin ngayon, mga magkuta pati sa agama Islam, nakita natin yung mga bagay na dumadaan sa atin. Nandito yung mga disaster, subhanallah. Nandito yung mga taon, yung mga virus, nandito lahat yung mga pagsubok. Dito, binabagyo rito, umuulan doon, dumadaan ng maraming earthquake, subhanallah. Dahil ito, mga magulat pati sa agama Islam, dahil ito, lahat ito, mga magulat pati sa agama Islam, ito ay lahat ito kontrol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag lumawak, naging talamak, naging kalabisan sa mga tao, yung dunya, yung gawaing masama, darating ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahrul fasadu fil bahri wal bahar bima kasabat aydin nas. Kung ano ang ginawa ng kamay ng isang tao o ano ang ginawa ng mga tao, dahrul fasadu fil bahri wal bahar bima kasabat aydin nas. Yun ang lalabas. Yun ang lalabas na pamumuhay sa mga tao dito sa dunya, subhanallah. Kapag ang tao kinalimutan nilang Allah subhanahu wa ta'ala, lalaki yung fitna. Lalaki yung fitna. Pero tandaan natin, mga magulang pati sa agama Islam, lahat itong nakikita natin, darating ang panahon, mawawala ito. Darating ito, mga kabundukan, karagatan, langit, yung lupa, subhanallah, lahat ito, walang ni isa man matitira dito. Wayabaka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wayabaka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kumbaga ibinabana ng Allah, subhanallah. Yung nakikita mo ngayong pamilya mo, nakikita mo asawa mo ngayon, nakikita mo masjid, nakikita mo mga bahay, nakikita mo mga kotse, nakikita mo mga puno, lahat ito. Wayabaka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, subhanallah. Lahat ito mawawala. Pero hindi natin alam. Kasi ang Allah lang mismo nakakaalam kung kailan yung yawmus sa'a. Yung binanggit nating ayat kanina, Inna Allaha indahu ilmus sa'a. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang may alam sa panahon ng yawmus sa'a. Yung panahon na gugunawin at ito ng Allah subhanahu wa ta'ala itong dunya. Gugunawin itong ng Allah subhanahu wa ta'ala itong dunya. At lahat ng bagay dito, mga magulang pati sa agama Islam, sinabi ng Allah, yung kayamanan natin, yung magiging edad natin dito, saan tayo papanganak, saan tayo ipapanganak, saan tayo mamamatay, lahat ito tinapos na ng Allah. So ano dapat natin pag-usapan dito, mga magulang pati sa agama Islam? Iisa lang pag-uusapan natin dito. Dito sa dunya, ginawa tayo ng Allah. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum fil akhirah. Kumbaga itong dunya, maksud nito yung akhirat. Ang dunya, ang maksud ng dunya, ang layunin ng dunya para sa atin, khuliqat lakum wa antum khuliqtum fil akhirah. Tayo ang layunin natin yawmul akhirah. Kasi kahit anong gawin natin, mamaguta pati sa agama Islam, sinabi na ng Allah, wa ya'lamu fil arham wa ma tadri, kahit pa yung pagpatak ng ulan, kahit yung lahat ng nakikita natin dito sa dunya,
Ang may control ito ang Allah. Yayaman ka, kumbaga yung ulang ginamit yun na, ginamit yung salita ng Allah, dahil yung ulan, isa po yung risky na nakakapagpabuhay ng mga nikmat dito sa dunya. Dahil ang Allah, wa yabsutu rizqa liman yasha. Siya ang nagbibigay, naghahati-hati sa mga risky. Walang sino mang tao dito sa dunya na kaya niyang baguhin yung sistema niya. Subhanallah. Marami tayong mga kapatid, OFW, ilang taon sa Saudi, ilang taon sa Kuwait, ilang taon sa Dubai, o kahit saan lugar, o kahit saan country, kahit pa dito, yun nandito mismo sa Pilipinas. Ilang taon nagtitinda, subhanallah. Kung ano yung sistema niya ngayon, ganun pa rin. Pero yung hindi natin inakala na yayaman, sila yung mga yumayaman. Dahil lang Allah, siyang nagbibigay ng risk. Pero ito ang tandaan natin, mga kapatid sa agama Islam. Sinabi ng Allah, wa ma tadri nafsu mada taksibu gada. Kahit pa, mismo yung nasa tiyan, fil arham, wa ma tadri nafsu mada taksibu gada. Kahit pa mismo yung nasa tiyan ng ina, mga kapatid sa agama Islam, yung sinabi ng Allah sa Quran, hal ata 'alal insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Walang alam yung tao kung ano yung nandito sistema sa tiyan ng ina. Sabi ng Allah, bakit hindi ba sa inyo dumaan yung panahon na ni isa sa inyo walang may alam kung ano yung bagay na meron doon, yun yung dito sa tiyan ng ina. Hindi alam ng nanay, babae ba to, lalaki ba to, lalaki ba tong doktor, lalaki ba tong ulama, lalaki ba tong engineer, subhanallah. Mismo ang Allah lang mismo may alam. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Allah. Sinabi na mismo sa atin ng Allah, wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut, innallaha alimun khabir. Lahat, simula nung ipapanganak ka pa lamang, nandito ka pa lang sa tiyan, hanggang sa ipinanganak ka na, mismo nag-promise ang Allah, o kaya nagbadyan ang Allah. Ano yung mangyayari sa iyo ngayon, mangyayari sa iyo bukas, saan ka ipapanganak, saan ka ililibing, ang Allah lang ang may alam, subhanallah. Innallaha alimun khabir. Kaya mga magulang at kapatid sa agama Islam, kaya mga kapwa ko Muslim na ginagalang sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung purpose natin dito sa dunya? Subhanallah. Ano yung purpose natin dito? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa ko yung buhay. Kasi tinapos na ng Allah eh. Ngayon ang ipinaparating na ng Allah mismo, nakaprogram na tayo lahat. Kayamanan natin dito, makakain natin dito lahat. Pero ang hindi lang nakaprogram dito, kung sino yung gagawa ng mabuti, sinong gagawa ng masama. Kaya sinabi ng Allah, ginawa ko yung buhay, ginawa ko yung kamatayan, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ginawa ko yung kamatayan, ginawa ko yung buhay dito sa dunya, susubukan ko sa inyo, sabi-sabi ng Allah, titignan ko kung sino yung gagawa ng mabuti. Kaya mga magulat na pati sa agama Islam, ano yung mabuti? Yun sinabi ng Allah, mga magulat na pati sa agama Islam, yun yung gumawa tayo ng amal para sa yawmul akhirat. Gumawa tayo ng amal para sa yawmul akhirat. Dahil magiging maganda lang yung sistema natin dito sa dunya, gaganda yung buhay natin, gaganda yung akhirat natin. Man amila salihan min dakari wa unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Katotohanan sabi ng Allah, man amila salihan min dakarin wa unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sino man, sabi ng Allah, katotohanan, sino man ang gumawa ng mabuti, fa huwa mu'minun, maniwala kay Allah.
falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Bibigyan namin siya ng magandang buhay dito sa dunya. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kaya mga magulat at pati sa agama Islam, lagi natin alalahanin ang agama ng Allah. Lagi natin alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin natin ang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin natin ang Panginoon natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil darating tayo sa punto, lahat tayo darating sa araw na kung saan darating sa atin yung kamatayan. La ilaha illallah. Kaya nga, ang sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Ang pinaka mautak, ang taong pinaka mautak, ang taong mayroong pag-iisip, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na yung tao na pinigilan niya, o kaya al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, yung pinigilan niya yung kagustuhan ng sarili niya at gumawa ng mabuti, wa amila lima ba'da al-maut, pagkaraan na dumating sa kanya yung kamatayan. Subhanallah. Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yun yung ayat ng Allah, yung kanina binasa natin hadith. Ang pinakamautak na tao na yung taong inisip niya, napigilan niya yung sarili niya, gumawa nang hindi kagustuhan ng Allah, gumawa ng mabuti para kay Allah. Gumawa ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan lang hindi pa siya inabutan ng kamatayan. Dahil ano sinabi ng Allah? Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Subhanallah. Katotohanan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah. Sino mang mga tao sabihin nila ang Panginoon nilang Allah, thumma istaqamu, lagi nilang ginagawa yung mabuti, lagi sila nakikinig ng seminar, lagi sila nakikinig ng muhadara, lagi silang gusto nilang manatili nilang matuto sa agama ng Allah. Palagian nilang ginagawa yung pagsambayang para kay Allah. Thumma istaqamu, nanatili sila. Ang paliwanag ng ating mga ulama dito at thumma istaqamu, bigyan natin ito ng maikling explanation. Yung thumma istaqamu, ito yung sinasabi nilang thumma istaqamu, yung istikhlas. Yung istikhlas. Kumbaga magkaroon ng ikhlas. Isang beses sa panahon ng Ali radhiyallahu ta'ala ng Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mismo yung anak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung Aisha, yung mismo anak ng Abu Bakar, yung Aisha radhiyallahu anha, na asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na isang beses naiwan sila doon sa paglalayag, naiwan ng Aisha at yung isang sahaba. Yun yung mismo Allah nagdepend. Mismo Allah nagdepend sa kanila na hindi gumawa ng hindi mabuti yung Aisha radhiyallahu anha. Dahil yung isa doon sa mga kasama ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nung dumating sila sa Makkah, ipinagkalat niya na yung asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam hindi gumawa ng mabuti. Subhanallah. Dahil sa panahon na yun ay medyo makulimlim yung panahon, madilim, na hindi inakala ng mga sahaba na yung Aisha radhiyallahu anha na naiwan doon sa lugar na yun. Pagkaraan nun, nakita ng isang sahaba, nakilala niya, ang ginawa ng isang sahaba na yun, nauna siya sa paglalakad. At never na kinausap niya yung asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa sinabi niya na ako ay isa sa mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at ako'y sundan mo, sabi niya. At sundan natin ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ginawa ng sahaba na nauna siya? Hindi siya nagpahuli para nauna yung sahaba na yun hanggang sa dumating sila sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo ba mga kapatid sa agama Islam,
may isang tao dumating sa Makkah. Sinabi niya, ang Aisha, ang asawa ng Nabi, gumawa ng hindi mabuti. Subhanallah. Sino yung tao na yun? Yung tao na inalagaan ng Abu Bakar. Inalagaan ng Abu Bakar radiyallahu ta'ala na ilang taon. Subhanallah. Ilang taon na inalagaan ng Abu Bakar, pinakain ng Abu Bakar, pinatira ng Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ngunit ano ang kanyang ibinigay na balas o ano ang kanyang ibinigay na utang na loob sa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Ang siraan ng anak ng Abu Bakar, asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yun na araw-araw pinapakain ng Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Araw-araw pinupuntahan ng Abu Bakar, pinapakain niya. Nung narinig yun ng mga tao, narinig nila yung tao na yun, kung ano yung paninira niya sa Aisha radhiyallahu anha. Narinig din ng Abu Bakar. Ano ang ginawa ng Abu Bakar? Kumuha ulit ng pagkain. Kung ano yung dating sistema na ginagawa ng Abu Bakar, ganun pa rin yung ginagawa niya. Pinuntaan niya yung isang tao na yun. Pinakain niya. Pumunta yung mga sahaba. Sabi niya, ya Abu Bakar, yung taong pinapakain mo, binihisan mo, binuhay mo, subhanallah, na ilang taon. Hindi mo ba alam, hindi mo pa narinig na yung tao na yan, sinisiraan niya mismo yung anak mo na asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ng Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Hindi ko siya pinapakain. Hindi ko siya pinapakain, hindi ko siya pinihisan para ako, sabi niya, gantihan niya ng kabutihan. Ginagawa ko ito. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Subhanallah. Ginagawa ko ito, sabi niya, dahil ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, mga magulang kapatid sa agama Islam, ibig sabihin ng istikamat. Ito ay ibig sabihin ng istikamat. Yung kahit ano yung struggle mo sa buhay, pagsubok mo sa buhay, mahirap yung buhay mo, mayaman ka, may kaya ka, wala kang kaya, subhanallah, hindi ka makakain, tumastakamu, nanatili ka sa sambayan. Ito yung ibig sabihin ng istikamat, tumastakamu, istiklas. Magkaroon mo ng iklas sa puso mo. Ano sinabi ng Allah? ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kapag dumating sa kanya yung araw ng kamatayan, subhanallah, araw ng kamatayan, sabi ng Allah, bababa sa kanya yung mga anghel. Wala takhafu wala tahzanu. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Nandito kami yung ginawa mo mga mabubuti. Bababa yung mga malaikat ng Quran, malaikat ng sala, malaikat ng zakat, malaikat ng saum, malaikat ng ginawa mo mga mabubuti. Darating sila sa iyo dun sa araw na darating yung araw ng kamatayan mo. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sabihin ng mga malaikat na yon, o isang alipin ni Allah na nagtagumpay, nakamit mo yung hustisya, nakamit mo yung pagmamahal ng Allah, lumabas ka na dyan, sabi niya, dyan sa katawan mo, sabi niya, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Naghahantay sa iyo yung paraiso ng Allah. Subhanallah. Pero vice versa po yun, mga magutang pati sa agama Islam. Sino mang mga taong iwanan nila yung agama ng Allah, hindi sila gumawa ng mabuti, darating sa kanila yung kamatayan. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ano yung sinabi niya, darating yung malaikat na ginawa mo mabuti, ganun din, darating din yung mga malaikat na ginawa mong malaikat na masama. Sasabihin nila, matakot ka ngayon, iipitin ka namin, maramdaman mo yung takot, maramdaman mo yung galit ng Allah. Ngayon sabi nila, sabi ng mga malaikat, hinahantay ka ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulat kapatid sa agama Islam, may klila yung oras na ipinakaloob sa atin. Ang paksa natin dito, na yung gumawa tayo na mabuti bago pa maging huli ang lahat. Subhanallah. Bago pa maging huli ang lahat.
dahil darating sa atin kahit tayo'y pumayag o hindi, mananatili. Yung araw at gabi umaandar, yung oras, minuto, segundo umaandar. Tayo ay sa pagpalit ng panahon, araw-araw, pagpalit ng araw, hindi ito yung palatandaan na lumalaki na yung dunya sa atin. Subhanallah. Rumarami yung anak natin, hindi rin ito yung palatandaan na lumalaki na sa atin yung dunya. Palatandaan ito, mga magulat na pati sa agama Islam, na malapit na tayo dun sa kubur. Malapit na natin harapin yung Yaumul Qiyamah. Malapit na tayong humarap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulat na pati sa agama Islam, may 4 pa na katanungan doon. Subhanallah, dahil maikli lang yung oras, na ang pinakapinupunto natin dito, mga magulat na pati sa agama Islam, maging mabuti tayo sa lahat, maging mabuti tayo sa mga tao, maging mabuti tayo sa sarili natin, higit sa lahat maging mabuti tayo sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ipatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin nito ng Allah subhanahu wa ta'ala itong ganitong mga programa na mapakinabangan natin, ng pamilya natin at lalong-lalo na sa mga taong bumubuo nito, na maging barakat sa atin ito lahat. Naway gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming rizki na magamit natin dito sa agama ng Allah, at pahabahin panawa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga buhay natin, nang sa ganun ay makapagserbisyo pa tayo sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbana izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.